So, yan po, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At nandito po tayo muli sa daily Facebook Live ng Rema Feels. At nandito pa rin po tayo sa series ng nagagawa ng travel. So, ito na po yung i-recap ko po muna yung mga tinuro sa atin ng mga nagdaang araw. So, nung Monday, tinuro po ni Pastor Marlon yung nakakapagpabago ng bansa, nakakapagpabaptize ng Holy Spirit, nakakapagpabagsak ng kuta or fortress, at nakakasira ng maling katwiran. So ito po yung tinuro ni Pastor Marlon Behona. At kahapon naman, tinuro ni Pastora Joy yung nakakapagpagapi ng mataas na kaalaman laban sa Diyos, nakakapagpabihag ng lahat ng kaisipan upang tumalima kay Kristo, nakakapagparusa ng suwail, at nakakapag-ayos ng imposibleng sitwasyon. So, gaya nga po ng nasabi, ang travail, basahin po muna natin dito sa Colossians chapter 4, verse 12. Ang sabi niya dito, binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na alipin ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakatitiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. So sabi niya dito, nagsisikap manalangin si Epaphras. Sa King James Version, ang sabi niya, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you always, laboring fervently for you in prayer, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. So sabi niya, always laboring fervently. Yan, mataimtim na nananalangin, nagle-labor. Kagaya nga po, laging hinahalin tulad sa isang babaeng nanganganak na nandun yung bigatin na hindi ka mapakali, na kailangan mo siyang ma-release, mailabas. So, yan po yung nararamdaman sa travel, at bibigyan tayo ng travel kapag nandun yung malasakit natin, lalo na sa mga tao o sa sitwasyon o sa mga bagay na nais ng Diyos na may panalangin natin. So, dito po sa number 25, yung nagagawa ng travel, ang sabi niya dito ay nakakapagpagaling. Naniniwala ako na individually, sa mga buhay natin, may mga naipanalangin tayo na nagsigaling. At masasabi natin na kung hindi ito na-travel, maaring sila mismo hindi nila naranasan yung kagalingan. So, meron po akong naalala ko noon, nung tayo nag-camp, Sembre Camp po yan. Hindi ko na po maalala kung anong year po yun. Pero may pagkakataon po noon na during camping natin, nandun si Pastor Boy sa unahan at ang sabi niya, mag-tanks tayo. Hanggang sa naramdaman niya na kailangan natin mag-travel. So sabi niya, mag-travel nga tayo sandali. So di ko maalala po kung gaano katagal tayong nagta-travel po that time. May isa tayong camper po doon na nung dinala po siya nung pastor at ng mga worker, siya po ay may karamdaman. Kumbaga siya po ay ina-assist maglakad. Hirap na siya. At nung camping po na yun, nung sinabi ni Pastor Boy na tayo po ay mag-travel, at maya-maya, alam nyo po, naalala ko na lang, yung babae po na yun, ay nandun na sa unahan. Siguro po, naalala ng ilan sa atin yung pangyayari na yan. At nung time po na yun, na nandun siya sa unahan, nag-testify siya. At ang sabi niya, na may narinig siyang boses na sabi nga, nung tumakbo siya, lumapit siya dun sa unahan. Kung iisipin natin at kung maalala po natin, yung babae po na yun, ay hirap na hirap at kailangan pa siyang alalayan na makalakad, makatayo. Pero that time, may nakalapit siya sa unahan at patakbo nga. At tinetestify niya na nung time na yun, siya ay pinagaling. Naranasan niya yung kagalingan. At nandun siya, tuwang-tuwa siya, nagtatalon siya. Kumbaga, makikita natin na from the start, pagdating niya, hirap na hirap siya. Pero nung time na yon, naranasan niya ang kagalingan. At naniniwala po ako, nangyari yun dahilan dun sa naipag-travel natin ito. Na nakibuhat tayo dun sa panalangin na yung tao na yun ay naranasan. At how many times, hindi lang sa mga camping natin, hindi lang po yung mga tao gumagaling, kundi kahit minsan sa mga
family natin o di kaya naman sa mga bagay na nasasolwin na natin sa mga taong napupuntahan natin. Alam ko na naranasan natin na dahilan dun sa sila ay naipag-pray, naipag-travel, sila po ay nakaranas ng kagalingan. Kaya nga ito po yung nagagawa ng travel yung mga taong yun na maaring sabihin natin, yung iba sa kanila, sinabihan na may taning na yung buhay nila. Pero nung naipanalangin sila, sila po ay gumaling. So, number 26, yan, dito po tayo sa Romans chapter 8, verse 28. Yan, basahin ko po sa inyo. Sundan niyo po ako. Sabi niya, dito sa Amplified Version, and we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good, for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. Sa Tagalog, sabi niya, naniniwala tayo. At nalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So sabi niya, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang sabi nga sa Amplified Version, deeply concerned about us. Nandun yung malasakit ng Diyos sa atin May mga instances sa buhay natin na masasabi natin na mabuti na lamang ang Diyos ay kumilos. Kasi kung hindi kumilos ang Diyos, maaring may mga bagay na nangyari sa atin na hindi nakabuti. Kundi ang sabi nga dito, kagaya ng ito na iplano ng Diyos na mapabuti yung sino nagmamahal sa Kanya. Yan, may ma-share po ako sa inyo. Actually, na-post ko na po dati sa Facebook account ko or maaring yung iba po sa inyo ay narinig na po itong kwento na to. So, year 2022 po noon, yung pamangkin ko po, that time, 7 years old pa lang siya. At papalapit na po ng papalapit yung sem-break camp po natin yun. At nung time na yun, bago mag-sem-break camp, may nabasa po akong verse. Ang sabi niya dun, yung kayang ingatan ng Diyos ang anumang ipagkatiwala natin sa Kanya. So, alam niyo po, sabi ko, bakit kaya itong verse na to, sobrang yung dating niya sa akin, yung impact niya. So, fast forward po, papunta na po kami sa campsite niyan, pabiyahe na po kami. Sabi nung ate ko na yung pamangkin ko ay kailangan isugod sa ospital kasi sumasakit po yung tiyan niya. So, lumipas po yung ilang oras, nag-update ulit yung ate ko na sabi may pneumonia po yung aking pamangkin at hirap na hirap siyang huminga. So, alam niyo po, kada oras umuusad yung sitwasyon, nag-a-update po yung kapatid ko hanggang sa pagdating po dun sa campsite. Nung first night, nag-update po yung ate ko at ang sabi niya, yung pamangkin ko po ay tinamaan ng sakit. Ang sabi, ito ay COVID. Kumbaga sa mga bata, ito po yung rare disease yung tumama sa kanya. Kumbaga, out of 10 children, isa ang nagkakaroon nun. At siya po yung isa sa tinamaan na napaka-rare disease po nun. At yung pong kanyang gamot that time ay napakahirap hanapin. At nung time po na yun, bumabagyo, kung maalala nyo po, nung nag-camp tayo, ulan ng ulan. So yun po yung pagkakataon na yun. So nandun po yung ate ko, nag-aalala siya. Syempre, iniisip ko, nung time na yun, ang hirap mag-focus sa camp kasi iniisip mo yung pamangkin mo na bata pa. At alam nyo po, sumagi sa isip ko na out of 10, isa lang ang magkakaroon ng ganong sakit. Sumagi sa isip ko na bakit yung pamangkin ko? Sumagi yun sa isip ko pong ganyan ngayon, syempre po, binanggit ko po kay Pastor Boy, sa mga ilang pastor na malapit sa akin. At ayun, sinama po sa panalangin. Ngayon, habang dumadaan po yung camping, sabi po gano'n, kailangan mabigyan ng gamot yung pamangkin ko po. Kaso that time, yun nga po, gaya ng sabi ko, yung gamot po niya ay napakahirap hanapin at paano pa hanapin, ay bumabagyo po nun. At yung gamot po na yun ay nagkakahalaga ng $250,000. So sabi nung ate ko, saan natin hahanapin yan? Pero alam niyo po, naalala ko yung verse na yun, sabi niya, kayang ingatan ng Diyos anumang pagkatiwala natin sa Kanya. Sabi ko ganun sa isip ko, bukas sa devotion, sa prayer ng umaga, ipipray ko to, itatawid ko sa prayer yung pamangkin ko. Ito yung time na kailangan ng pamilya ko yung panalangin.
At alam niyo po, pausapin ko pa po yung kwento hanggang sa yung pamangkin ko po, nabigyan po siya ng gamot. It so happened na yung doktor ay may nahanap po na gamot para sa kanya. At ang thinking na ate ko, kahit pa napakalaking halaga ng babayaran nila, ay willing siyang ibigay yun. At yung pinakita po ng kapatid ko, sinend niya sa akin yung video ng pamangkin ko, na ang dami niya pong tubo, hirap na hirap po siyang huminga. Nasabi ng ate ko, halos mag-agaw buhay yung pamangkin ko po. At alam niyo po, syempre, nilaban sa prayer hanggang sa natapos po yung camping. Nalala ko, sabi ko dun sa kasama kong worker, si Micaela, sabi ko, tulungan mo kong mag-travel. Alam ko naman hindi ibang tao sa'yo. Si George, yan, kung sa mga nakakaalala po na sumama ng prayer nun. Sabi ko, ipag-pray natin yon. So, nagtatavel po kaming ganyan. At alam niyo po, praise the Lord, araw-araw nagkakaroon ng improvement dun sa pamangkin ko hanggang sa tinanggalan na siya ng tubo at gumaling po siya. Nakita ko sa video, nakita po nung ate ko na actual na yung pamangkin ko halos bawian na po ng buhay. At ang sumasagi sa isip namin, Lord, wag mo siyang kunin. Pero alam niyo po, nailaban sa panalangin, gumaling po siya. Ngayon, paiksiin ko pa po yung kwento. Sabi nung kapatid ko na gumaling siya, pero kailangan naming magbayad ng 1.6 million. Ganun po yung kalaki, yung inabot nung bill po niya sa Makati Med. Kasama na yung mga doctor's fee, yung gamot, lahat na po. Lahat na. So, iniisip na ate ko, paano yung 1.6 million na yan? Pero alam niyo po ang thinking ko, Panginoon, pinagaling mo yung pamangkin ko, ano pa bang di mo kayang ibigay? At that time, may verse na naman binigay ang Lord na sabi niya, for the Lord is my banner. Shinare ko sa ate ko yun, sabi ko, ilaban natin sa prayer. Yan, tuloy-tuloy po yung travel. At sabi nung doktor po, nung pamangkin ko na banggitin sa PhilHealth na COVID patient siya. Dahil kapag COVID patient, magiging libre na po, wala na silang babayaran. So, nangyari po, sabi ko, sige, i-claim natin yan. Kinabukasan, hindi po tinanggap yung kanilang letter na para i-accept ng PhilHealth. So, nag-iisip pa din yung ate ko, paano yung 1.6 million, ganyan. At nung time na yun, nag-video call kami nung gabi po na yun, sabi ko pong ganun. Kasi, kumbaga, nung buong gabi, nagtatravel ka na, iniiyak mo. Nirecord ko po yung gaano kabigat yung travel yan. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa cellphone ko. At the following day, nag-video call kami ng ate ko. Sabi kong ganon, sige, mag-pray tayo, tapos mamaya mag-worship na tayo. Habang nagtatangs kami, sabi ko, magpuri na tayo. Kasi naramdaman ko po na may point of victory na naggumaan na. Habang naka-online kami, nag-video call kami ng ate ko, nag-worship po kami. Natapos po yun, sabi ko, Lord, salamat. Kasi napagaling mo yung pamangkin ko, may gagawin ka din dito sa hospital bill nila na 1.6 million. The following day, alam nyo po, nagulat yung kapatid ko kasi nakatanggap po siya ng bonus from trabaho niya at hindi lang po libo-libong yung natanggap niyang bonus kundi hundreds of thousands. Kayo na pong bahala mag-isip kung gaano po kalaki yun, pero sabi niya, nagkaroon pa ng deliberation kung bibigyan ba siya ng bonus at it so happened na napaka-timing ng bonus na yun na ibinigay sa kanya. And then at the same time, tumulong po yung DSWD. Ang dami pong nag-abot ng tulong at alam niyo po, kahit yung 8 doktor ng pamangkin ko, actually di ako sure kung 8 or 14 na doktor, sabi ng isang doktor dun sa ate ko, kahit wag mo na akong bayaran. Yung isa naman, kahit 1,000 lang ibigay mo sa akin. Yung iba naman sabi, saka mo na muna isipin yan. Sa madaling sabi po, nabayaran po yung 1.6 million. At alam niyo po, itong same verse na to, exact verse na to, nung nakalabas na yung pamangkin ko, sabi nung ate ko, may mga laboratory pa pong kailangan na gamitin, kaso po na max out na po yung Medicard nila dahil nga dun sa laki ng bill. Pero nagulat yung ate ko kasi nagamit pa nila for laboratories, other laboratories, yung Medicare ng pamangkin ko na akala niya naubos na. Alam niyo po, exact verse, sumagi to sa isip ko, sabi ko, Lord, salamat kasi all things work together for good. Hindi lang niya sinabing gagawa siya eh. Pero sabi niya, kaya siya kikilos para sa'yo. Dahilan sabi niya, sa nagmamahal ka sa Panginoon. At alam niyo po, naniwala ako, again,
Dahil andun sa travel, maraming nakibuhat ng prayer, maraming tumulong. Sabi ko, Lord, salamat kasi yung pamangkin ko buhay, malakas. At ngayon, kapag umuwi ako ng bahay, kalaro ko pa. Sabi ko, Lord, one day, itong pamangkin ko maglilingkod sa'yo. Kumbaga sa buhay natin, maraming bagay na dahil sa ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Dahil doon, kikilos ang Panginoon para sa ikabubuti mo, sa ikabubuti natin. Amen. Number 27, ang sabi niya, nakakapagpalayo sa aksidente. Ayan, marami na tayong kwento pong narinig niya na dahil sa travel ay naiiwas yung mahal sa buhay. Lalo na po tayo, personally tayo ay uudyukan ng Panginoon na ipanalangin yung mga loved ones natin. Kung minsan kahit mga hindi natin ganun kalapit na tao, uudyukan tayo ng Diyos na manalangin kasi hindi natin alam na anong pwedeng mangyari sa kanila. One time, meron po tayong isang kasamahan, ang sabi niya ganun, isang hapon, bigla niyang naramdaman yung urge na kailangan niya pong mag-pray. Hindi niya maintindihan, hindi niya ma-explain, pero nararamdaman niya yung bigatin na yun na kailangan niya pong mag-pray. Sa madaling sabi po, pinagbigyan niya yung bigatin na yun, nung hapon na yun. At hanggang sa natapos niya po yung prayer niya. And then after a few days, kinontak po siya ng kapatid niya. Ito pong kapatid niya ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na gumagawa po ng mga barko. Kumbaga yung kumpanya na yun, kilala na yung marami sa mga empleyado po ang naaaksidente or napapahamak. So ito pong kapatid niya ay welder dun sa kumpanya na yun. At habang nag-welding po siya, nakita ng isang katrabaho po niya na yung uniform niya ay nagliliyab. So agad po napatay yung apoy na yun at naligtas po siya. Ngayon, itong kapatid na to, kinontak niya po itong ating kasamahan at sinabi niya kung ano po ang nangyari sa kanya. Ngayon sabi niya, alam mo ba ate, na nitong time na to, itong araw na to, muntik na akong mapahamak. Dahil buti na lang, nakita ng katrabaho ko na lumiliyab na yung uniforme ko. At buti na lang, agad-agad napatay yung apoy. Nung chinek po nitong kasama natin yung araw at oras, actually, bago yung oras na maganap na yun, naalala niya, sabi niya, ito yung time na nag-pray siya. Sabi niya ganun, kinukwento niya po sa akin. Buti na lang po pala, sabi niya, nag-pray ako kasi hindi ko po akalain na yung kapatid ko na po pala yung mapapahamak. Kaya nga po, whenever na nandun yung prompt ng Holy Spirit sa atin na tayo manalangin, ipagbigyan po natin. Kasi hindi natin alam, maaring life and death na pala ang naghihintay nun. Kaya dahilan sa travel, nalalayo po ang sino man sa aksidente, kahit tayo mismo or yung mga, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay. Amen po. At last po, para sa topic ko, ay number 28, sabi niya, nakakapagpanganak ng simbahan. So, basahin po natin sa Isaiah 66 verse 8. Sabi niya dito sa King James Version, who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children. Sabi niya, nag-travail. Yan, hindi nadaan ng isang araw lang, sabi niya ganyan. Kundi nag-travail, yung Zion. At siya'y nanganak. Ngayon po, sa mga simbahan natin, hindi tayo aabutin ng 100 plus na churches kung hindi ito na ipanganak sa travel. At naniwala ko sa kanya-kanyang outreaches natin, meron tayong mga under construction. Kumbaga, bago pa man ang lahat, nire-ready natin sa prayer para yung lugar na ina-under construction natin ay maipanganak po natin sa travel. Naalala ko po na actually more than a decade na po itong nangyari. Nung time na bubuksan po noon ng Dingalan, yan ang kasama ko po noon si Pastor Oge, si Pastora Julie po ng Apalit at may isa pa po kaming kasama. So nung time na po yun, 2011, ako po yung nag full time. At after ng SEM break camp, sabing ganun sa amin ni Pastor Boy, hindi ko muna kayo i-deploy, magstay lang kayo dito sa Maceda para ipag-pray nyo yung Dingalan.
So alam niyo po, for 1.5 months, nandun lang po kami naka-prayer marathon. Kumbaga, pag Sunday lang po kami hindi nagpe-prayer marathon kasi service. So everyday 8 hours po yung prayer namin. Sabi ni Pastor Boy sa amin, kapag dineploy ko kayo, hindi na mabubuksan yung dingalan. So, kailangan may mag-pray. So, alam po yung araw-araw, nagpe-pray kaming ganyan. One time po, habang nagpe-pray po kami, ang tagal na po nito, na alam niyo po yung sobrang dry ng prayer, wala kang maramdaman, hindi ka mapuspos, wala. As in, sobrang dry. Na para bang nagbubutas ka ng pader na ang gamit mo isang malit lang na kutsilyo. As in, sobrang dry po. At tanghali po yun, or hapon, 2:30 po yun, nandun kami sa church ng Maseda. At tinitignan ko po yung mga kasama ko po, pagod na pagod sila. At one time, sabi ko, Panginoon, tulungan mo kami na mabuhat pa namin to sa panalangin. Kasi ilang weeks na kami na nagpe-prayer marathon. At alam niyo po, sa sobrang dry ng prayer, na wala kaming maramdamang ganyan, lumuhod po ako at umiiyak po ako. Sabi ko, Panginoon, minsan pa bigyan mo kami ng lakas, kaming lahat ng mga kasama ko na makabuhat kami sa prayer. At naalala ko noon kapag kinakamusta kami ni Pastor Boy, kamusta ang prayer nyo, madalas sagot ko para pong ang dry. Ang sabi niya noon sa amin, push, pray until something happen. At yun, nung hapon po na yun, habang nakaluhod po akong ganyan, maya-maya naririnig ko po yung mga kasama ko, sila Pastor Oge, sila Pastora Julie, umiyak na din sila. At nung nilingon ko sila, lahat pala po kami that time nakaluhod na. Nag-start po kami, kumbaga buong 8 hours yan a day. So, nung hapon na yun, nag-start kami 2:30 po ng hapon hanggang sa umiiyak kami, Lord, sige na, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng strength na makapag-travel pa, Panginoon. Nakita ko lahat sila nakaluhod, na nagpe-pray at umiiyak na din. Alam niyo po, di namin namalayan yung oras, umusad na po, bago mag-midweek noon, padilim na, nagkaroon po ng laughing in the spirit, na yung mga kasama ko, sila Pastor Oge, yung mga nandun sa loob ng kwarto, nabulabog na namin, kasi nagkaroon ng laughing in the spirit, nagkaroon ng parang victory. At sinilip kami ni Pastor Boy noon, anong nangyayari? Nakita niya yung blackboard na natutumba, tinatayo kong ganon. Sabi niya, bakit anong nangyari? Sabi ko, nagkaroon po kasi ng laughing. And then fast forward po, sabi ko ganon, nag-start po kami na dry yung prayer, pero ayun po, nagkaroon ng victory. Paiksin ko po ang kwento, by 2012 ng January, dineploy po kami doon sa Dingalan. At praise the Lord, nabuksan po yun. At alam ko po, hindi lang yung simbahan na yun yung nabuksan dahilan sa travel, kundi bawat isa sa atin, nagko-contribute tayo ng prayer para yung mga simbahan, yung mga lugar na nais natin mabuksan ay maipanganak natin. Nang sa ganun, yung mga kaluluwa ay makakilala sa lugar na yun. At yun nga po, kung hindi tayo makikibuhat sa travel, hindi natin mararanasan yung mga kayang magawa nito sa buhay natin, sa personal natin, sa ministry natin, at sa simbahan natin. So, patuloy tayong makibuhat sa panalangin, makisama po tayo sa bawat prayer meeting natin, nang sa ganun, makampihan natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. So, yun lamang po. Ayan, tayo po'y manalangin sandali. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat nga Lord dahil nireveal mo sa amin ano ba yung kayang magawa ng travel sa mga buhay namin, sa ministry namin, maging sa simbahan namin, Panginoon, at maging sa ibang tao, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang bawat isa ay magamit mo sa ministeryo ng pananalangin ng ito at makita namin, Lord, na kung paano ka kikilos. Gaya ng sabi mo, Lord, all things work together for good to those who love you. Salamat, Lord, sa mga bagay na lagi mong pinapakita at tinuturo mo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, makita namin yung labor ng pananalangin namin na ikaw ay tapat na tumutugon nito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa. God bless you po.